Ito pang isa. At dahil nga po, umaangal ang mga tawag dito, mga tao ng Kingdom of the Devil or KOD, hindi na KOJC, KOD. Ito po, nagsalita na ngayon ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May mali ba sa ginagawa ng kapulisan? Well, mga kababayan, ito po ang kanyang sinasabi. Mo na yung nangyayari daw pong police operation sa KOJC compound ay overkill daw po at may mga violation na po ng human rights ayon sa mga kritiko ninyo. Camera. Specify. Yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga nadidisrupt na daw po yung... Okay, ang sinasabi nila yung pagde-deploy ng maraming pulis. Anong sagot ni PBBM, mga kababayan? May sagot siya dyan. Matindi. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? Oy! Sumasagot na ang presidente namin! Tama naman, mga kababayan. Meron ba kaso na nagsasabi bawal ang magpadala ng maraming pulis? Diba? Yang KOD. Mga kababayan, maliwanag yung sinasabi ni Pangulo. Meron bang kaso? Pag tayo ay nagpadala ng maraming pulis, wala ata. Kasi doon sa binabasa ko sa inyo na amendment tungkol sa pagsiserve ng warrant of arrest, diba? Wala pong sinabi doon, mga kababayan, na bawal. Kahit ilan pa yan, kahit 10 batalyon, pwede. Yun pong sabi nila. I don't think so. There is no... anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. Okay. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. Tama. And considering this is a 30-hectare compound. Oy, makinig kayo, NBI! 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 Pinatatamaan kayo ni PBBM. Oh. Kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 pulis. Aha. Para hindi na bali. Hindi nga daw pwede ng 100 pulis eh. 10 pa kayang NBI agent. 30 hectares yan, mga kababayan na. Roque, ano masasabi mo doon, Roque? Ha? Tama ba yung sinabi ni PBBM, Roque? Maliwanag yon, NBI. 100 pulis nga hindi pwede to maintain the peace and order. Para ma-search mo yung tinatawag nating 30 hectares, paano pa kaya, mga kababayan, yung sa 10 lang na NBI natapos ng ilang oras? Isang oras, 30 hectares, 10 tao. Ano yun, mga kababayan? Paano sila gumawa? Sige nga, computein natin. Ilang minuto kada 1 hectares or 1 hectare rather. Oh. Na real talk sila ni PBBM, mga kababayan. Durog talaga. Mula ulo hanggang paa. Durog na durog kayo sa presidente namin. NBI ha? Makinig kayo, hindi kaya ng 10 yan. Kaya malamang sa pagsasalita ni presidente na ganito, meron ng pinaghihinalaan sa inyo. 100 nga, hindi pwede, 10 pa kaya? Di ba, Sir Carlos Maglasang? Yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, Sir Bernard, hindi na bali muna yun. Para lang yung... 10 minutes per hectare. Mga kababayan. Grabe sila, no? Paano kaya yun? Ano, si The Flash ba sila? Kung si The Flash sila, kaya siguro yun. Pag-inspection ng 30 hectares,
kailangan mo na kagad ng maraming tao. Tama. So, Do you think he'd I better do not, He's surrendered I do na not lang. see, I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. Oh, totoo na. Political na yan, hindi na totoo yan. Basag. Ano na? DDS. Sabi ko sa inyo yung mga pumunta ng sa 10 tao lang dyan, nagyabang pa kayo ha? Tingnan ko lang kung saan kayo pupulutin. You go to any human rights advocate study that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Okay. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tigas. Wala kaming ginawang ganun. So, anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas marami nasaktan Correct. na supporter. Pag kukunti yan mga kababayan, kakayan-kayanin nila. Nakita nyo naman yung mga yan kung paano magmura. Kung paano yung mga pulis ay inaano-ano lang nila, di ba? Pati yung mga babae. Aba, ang tatapang. Ng Kingdom of Jesus Christ, maraming nasaktan na pulis. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we done. Surrender na lang. Surrender na lang po. Surrender na lang po. Para Hindi ko maiwasan. nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya. Human shield. Tatawag nga doon, kulto. Presidente. Kasi kung mahal mo yung mga tao mo, ba't mo tuturuan sila na to sacrifice themselves? Kasi yan sabi ni Arlene Stone, mga kababayan. Kinukuha ko lang yung sinasabi niya. Kung ako nga, kung member pa rin ako ng KOJC, isa ako sa makikipaglaban dyan. Kasi ang turo ni Kibuloy ay baliwala ang aming buhay. Hindi kami mapupunta sa langit kung hindi namin ipagtatanggol. Patay. Kulto nga, mga kababayan, grabe. Mindset ba? Mindset. Sabi pa nga pag magbababa daw ng tawag doon? Francis Tesorero, shoutout sa'yo, buddy ha. Si Francis Tesorero, dati kong buddy ito nung gwardiya ako bago ako nag-call center. Mga kababayan, isipin nyo ha, sabi ni Kibuloy, pag siya ay magbababa ng pajama ng Palmolive Girls, sabi niyang ganon, wag kang kikibo, ako ang ihipo. Sabi pa nung nag-a-assist na babae doon, kahit anong gawin sa'yo ni pastor, huwag kang umangal. Huwag ka na lang kumibo. Dahil yan ay pribilehiyo. Hindi lahat ay nakakaranas niyan. Napanganga na lang ako, mga kababayan. Hindi lahat daw nakakaranas niyan. Ano yung nararanasan? Yung ibigay yung kanilang tahong. Ipapakain yung kanilang talaba. Oy, Doc Ami Balmeo, shoutout po sa'yo. Welcome back ha. Tagal nating di nagkita. Finally, our PBBM strongly reply and with good explanation. Diba? Ang ganda. Basag na basag sila rito. Ngayon, they just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it. With Kibuloy, but they did not sign up to be... Pelikula ba yun? Huwag kang kikibo. Oy, nanonood ka nun, Lars ha? Produkto ka ba ng walang kikibo? Ikaw ang hihipo? Ako si Osang lang ang alam ko, tapos si Diana Sabiri, Francine Prieto, Nini Jacinto. In the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Oh. Wala kayo sa presidente namin, mga kababayan. Simple lang. Hindi kailangan magmura. Hindi kailangan ng mamingger ng katulong. Hindi kailangan ng kung ano-anong mga pangako dyan.
'Di ba? Yung pangako na sinasabi yung 20 pesos na bigas, hindi naman pangako yun. Hindi kagaya ni Digong, tatapusin ko ang drugs sa 6 na buwan. Tatapusin ko at pag-upo ko, maglalagay ako, sasakay ako ng jet ski, ilalagay ko ang plug na ito. Magtatayo ako ng 300 buildings. Natapos na ang 6 na term. 2 building lang ang ginawa ng China. Diba? So doon pa lang makikita na natin. At syempre mga kababayan, nagkakaroon na rin tayo ng comparison